ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya. Pati si Mimi. Ulat ka. 10 araw na lang, magparehistro ka na. Pati si Mimi. Ulat ka. I-charge. Feelings. Duterte, ikulong! Marcos Ikoy. Ay, na-touch din sa lips. Oh. Next na po, touch the color. Touch the color green. Hindi natin maiiwasan na mayroong mangyayaring mga aksyon, mga krimen at hindi dapat matulog. Yan po ang direktiba ng Pangulo. Hindi dapat matulog kahit Holy Week, kahit bakasyon ng karamihan. Hindi dapat nagbabakasyon. Baka umabot ka hanggang magpulungan. Itong posisyon. Chokes. Una na po naman, shall we? Tawa na miss, okay? In 1, 2, 3, say cheese. Ko, kayo po ba handang magpa-drug test? Okay, ikaw na. Sila. Bobo yung mga yon. Mga bubo sila. Ako na magsasabi sa mga bubo sila. Kasi ako nagagalit ako. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, meron tayong mga funny political videos. And you know, shout out dyan kay Kirwin Espinosa. Hoy, gunggong na pistor. Itong hayop na talagang acting na acting. Magwi-witness daw siya ng ICC. Sige po, walang problema. Punta ka na doon. Tingnan natin kung may maniwala pa sa iyo gagong drug lord ito mga guys. At ito pang si Conte, itong super kapal na mukha na NPA, itong attorney Conte. Ha? Ito umiiyak po mga guys dahil lang dyan sa pasaporte. Para lang daw sa mayaman yan. Berisi sa yung babaeng NPA ka. Ayan, isang move pa lang yan sa attorney ni Duterte. Ayan, umiiyak na itong mga biktima ng EJK Kuno. At tungayan din natin dito mga guys, ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Ito, faking mga EJK victim. Yan, so palpal. Ang dami kasi mga fake. Yan po ang ginamit na term ni Kaufman dyan sa ICC. Kasi kailangan nila ng ID para to identify kasi marami ang fake victim. Naku po, alam na po ng ICC. Alright, tungayan muna natin itong mga funny videos guys para kayo ay maka-smile naman dyan. Alright, go. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, Pura na mga siga sa amin. Di naman itsura parang walang magandang gagawin. Talagang pantigasin. Yung tipong buhay pa rin kahit ilang beses mong pagsasaksakin. ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Former President, yes. Ako yun, sir. Yung nagnakaw ng mangga. Oy, oo, naalala ko yun. Isa pa yun. Yung nagnakaw na tesorero po sa barangay, 20,000 kulong. Yung nagnakaw ng bilyon elected. Nandito na naman ang mapot ang ina! Mga kababayan ko, kahit kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain, sa lupain, sa atong mundo. Pag tayo'y namatay, Ito kasi yung point natin, Madam Chair. The name of the editor of the book is Raul Manuel.
Duterte? Dito tayo magkita-kita sa dulo ng aming mga ballpen. Hindi ninyo kami malinlang. Bagong may prinsipyo pero maraming kuda. Ang ina mo, ang ina ko. Oh, bagong Pilipinas, makapal ang Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano. Sipyat, murag daot ng mic. Daot ng mic. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Kung lalaki. Wala nang gutom na Pilipino. Ikaw ay walang pupuntahan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Magkakaisa po tayo para sa alyansa na we need more partners and friends the national government. We need Presidente Marcos, anong masabi mo sa mga tao sa inyong lugar na bumaba na ang presyo ng bigas? kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't na yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Bakit dito sa amin sa Mindanao, bakit nagmahalan ang presyo ng bigas? Hindi ko alam yan dahil ang kadiwa pinagbibili natin, chinek ko nga eh. Hindi ko alam yung 50 pesos, baka hindi sa amin galing yun, baka sa ibang source yun. Pati si Mimi. Ulit ka. I am not a Filipino for nothing. Nakapag-harvest na tayo dito sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. Oh, that's so. Titignan po natin kapag medyo bumaba na yung tubig kung ano ang kailangan gawin sa ating mga manalon. Dahil meron ting damage. Mabuti rin nakapag-harvest na tayo dito sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Oh, that's so. Pati si Mimi. Bobo sila. Bobo yung mga yon. Mga bobo sila. Yan, masaya, masaya. Eto, dito naman tayo mga guys, ha? Ito kay Kunti. Si Kunti na umiiyak, na hiningan na lang passport yung mga biktima kuno ng EJK. Ayun, umiiyak naman. Ito para sa iyo to babaeng hinayupak. Ha? Ito, makikita po natin mga guys, itong mga peke. Ha? Huwag natin kalimutan mga peke ng mga EJK victim dyan. Hinggan nyo po itong news mga guys. Ang mga larawan ng ilang yumaong individual na ginamit ng mga makakaliwang grupo sa mga rally na iniuugnay nila sa umano'y extrajudicial killings. Sa katunayan, marami ng pumalag na kapamilya ng mga idinadamay ng mga namayapa, kabilang na ang isang doktor na umalma dahil sa malisyosong paggamit ng larawan ng kanyang yumaong ama. Si Jason Rubrico magbabalita. Mariing kinundena ni Dr. Lux Andutan ang aniyay pambabastos na tinanggap ng yumao niyang ama na si Dr. Winston Andutan na idinadawit bilang isa umanong biktima ng war on drugs. Binigyang diin niya na inaalay ng kanyang ama ang buhay nito sa paglilingkod sa mga pasyente at labis na pinangalagaan ang kanyang reputasyon. Kaya naman malinaw aniyang pambabastos ang paggamit sa yumaong doktor sa ganitong paraan, lalo't walang kinalaman ang pagkamatay nito sa EJK. Binigyang diin ni Dr. Andutan na walang kinalaman ang pagkamatay ni Dr. Winston sa iligal na droga, EJK at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, hindi tamang gamitin ang imahe ng kanyang ama para sa mga personal na agenda. Uminit din online ang isang viral post kung saan makikitang hawak ng isang babae na kinilalang si Aling Sheila ang larawan ng isang yumaong individual na inuugnay din sa war on drugs. Pero maraming netizens ang nakapansin at pumalag sa larawan ng yumao online. Napag-alamang namatay ang individual nito lamang 2024 na nasa ilalim na ng Marcos Jr. administration, taliwas sa
Ipinalalabas ni Aling Sheila na biktima ito ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagsalita na rin ang isang funeral parlor na nagbigay ng serbisyo sa pamilya ng yumao matapos mag-viral ang kanilang post noong Hulyo 2024. Iginiit ng Hara Funeral Services na tama ang petsang nakasaad sa kanilang post na pumanaw si Ryan Barbacena noong June 2024 at naipost nila ito sa kanilang page noong July 2024. Mariin nilang pinabulaanan ang paratang na edited ang nasabing post. Ayon pa sa Hara Funeral Services, namatay si Ryan Barbacena sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Tiniyak din ng kumpanya na hindi nila buburahin ang kanilang post, maliban na lang kung ito ay i-take down o i-report ng mga tinawag nilang anti-Duterte. Samantala, binatikos din ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema ang Kabataan Party List matapos makita ang larawan ng yumaong si Horacio Athio Castillo III sa isang rally na may kaugnayan sa EJK. Si Athio ay isang law student mula sa University of Santo Tomas o UST na namatay noong 2017 dahil sa hazing. Wala itong kinalaman sa war on drugs. Ayon kay Cardema, patunay lang ito ng pagiging mapanlinlang ng grupo at individual na may koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Pag naniwala kayo dyan, sobrang bobo nyo na. Kaya yung magsasalita sila dyan na against sila sa violence, against sila sa pagpatay, napakalaking katarantaduhan yan dahil sila mismo ang teroristang NPA, kaalyado ng teroristang NPA. Kaya wag po kayo magpapaniwala dyan. Matinding pambabatikos din ang inabot ng mga nabanggit na grupo mula sa netizens dahil sa paggamit ng mga litrato ng ilang yumaong individual para lang maisulong ang kanilang propaganda at interes. Habang patuloy na lumalalim ang usapan ukol sa paggamit ng mga imahe ng pumanaw na individual sa mga pampublikong protesta, hindi may kakailang maraming pamilyang nasasaktan at umaapela para sa mas maingat at makatotohanang representasyon ng kanilang mamahal sa buhay. Patuloy na lumalakas ang panawagan para sa pananagutan at katotohanan sa pagdalakay sa mga sensitibong issue. Isang hamon para sa lahat na maging mapanuri at responsable sa pagpapakalat ng impormasyon, lalo't napakaraming platforms ang pwedeng magamit kahit para na dito. anong mura natin gagawin nito kasi itong makapal na talagang mukha, hindi na po tayo nahihiya, no? Pero it doesn't mean talagang hihinto tayo. Hindi po tayo hihinto mga guys, lalo na't hindi makabalik si Tatay Digong at lalo na't hindi maipanalo natin yung PDP laban. Huwag natin kalimutan yan. PDP, both straight tayo. And let's continue to hope and pray for Tatay Digong na makabalik po dito as soon as possible. Alright, hanggang dito lang po tayo mga guys. Maraming salamat sa panonood po ninyo and God bless you all.